Magkahalong lungkot po at saya ang naramdaman ko nung nakita ko po itong resulta ng ating eleksyon sa pagkasenador dahil meron pong mga pumasok na sinuportahan natin from Alyansa and Kakamping, pero meron din po tayong mga sinuportahan na hindi ko po nakita sa top 12 na ito. No? So kung makikita niyo po dyan mga kababayan, number 1 po si Senator Bongo, number 2 po si Senator Bam Aquino, and then ayan po, tignan niyo na lamang po, no? And then ito po yung kinalulungkot ko, no? Gusto ko pong maging honest sa inyo. Hindi ko po gusto makita dyan si Camille Villar at si Senator Amy dahil alam naman po natin kung sino po sinusuportahan nila. Alam po natin, no, lagi natin napapag-usapan na si Camille Villar at si Senator Amy, imbis po na sumuporta kay PBBM, ay sumusuporta po sa mga Duterte, no? Na yung grupong yon ay gusto pong patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yun po yung ayaw natin. Kaya ako po nalungkot nung nakita ko po sila dyan. Pero ang halalan po kasi ang eleksyon ay parte po ng demokrasya. Wala po tayong magagawa kundi irespeto yan. Ang nakita kong isa sa reason kung bakit po inendorso ni Atty. Leni Robredo, na ngayon po ay Mayor Leni Robredo na, ang nakikita kong reason kung bakit niya inendorso yung dalawang kandidato sa alyansa, si dating Senator Manny Pacquiao at saka po si Secretary Abalos, dahil nakita ko na gusto niya pong basagin ang endorsement ni VP Sara kay Camille Villar at saka po kay Senator Amy Marcos. Na gusto niya na mas makapasok pa si Senator Pacquiao at si Secretary Abalos sa top 12 kaysa dun sa dalawa. Mukhang hindi po yata tayo nakinig kay Atty. Leni Robredo, kay Mayor Leni Robredo. Mukhang hindi po tayo lahat nakinig, no? Ako po kasi yung endorso niya, binoto ko. Inad ko pa po si Binay, no? Hindi po ako nanunumbat at hindi rin po ako naglalabas ng sama ng loob, ano po? Pero ito po yung nakikita ko sa isa sa mga dahilan kung bakit nag-endorso po si Mayor Leni Robredo ng taga-alyansa at dalawa. Dahil gusto niyang i-secure yung dalawang yon na malapit sa top 12 na sila yung makapasok imbis po kay Senator Amy at saka po kay Camille Villar. Pero ayun na, nangyari na nga po. No? So, wala na po tayong magagawa. Stronghold na po ito eh. Kung ako tatanungin nyo, solid na yan. Mukhang hindi na po yan magbabago. Kahit pa sabihin natin partial and official yan, sa tingin ko, yan na po yung kalalabasan ng eleksyon sa pagkasenador, no? So, nakakalungkot dahil ilan lamang dyan ang taga-alyansa at dalawa lamang po ang kakamping. Tapos meron pang taga-alyansa na para po sa akin, hindi ko mapagkatiwalaan. Sa totoo lang, sinasabi ko naman po yan sa inyo. So, tapos yung worry nga natin kasi may kumikilos po ng impeachment ni PBBM sa Kongreso, di ba? May nag-file, no, na sa tingin ko ay nag-fail naman. Buti nga hindi nila na-dominate ng PDP laban yung senatoriables Buti may pumasok na kakamping at meron taga-alyansa. And may pinagkakatiwalaan naman ako dyan, pero meron din po akong hindi pinagkakatiwalaan dyan. And then, nagulat ako kay Marcoleta, no? Talagang yung mga tao, kahit si Marcoleta ayaw kilalanin ng West Philippine Sea, talagang pinili pa rin nila si Marcoleta. Gusto ko po magpasalamat ng marami sa mga loyalists po na sumuporta at bumoto. Nakikita ko po yung mga comment nyo kapag binabahagi nyo sa akin na binoto nyo po si Senator Bam Aquino at si Senator Kiko Pangilinan. Maraming pong salamat. At pati dun po sa mga bumoto at sumuporta po kay Heidi Mendoza, hindi man po siya pinalad pero 8 million tayo or mahigit 8 million yata yung bumoto kay Heidi Mendoza, no? So maraming po salamat sa mga loyalists, no, na sumuporta sa aming kandidato si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Bam Aquino. Ako po ay naniniwala na makakatulong sila sa gobyerno at kay PBBM at sa ating mga Pilipino. At ito po yung maipapangako ko sa inyo, no? Ito po yung maipapangako ko sa inyo kapag sila po ay pumabor. Tapat na to, hindi na po ako tatanggi pa. Kapag po sila pumabor na hindi ma-impeach si VP Sara, kapag sila bumoto para hindi ma-impeach si VP Sara, ako mismo po ang babati ko sa kanila at magagalit sa kanila, no? Tapatan nito mga DDS, no? Kung kayo gusto niyo maprotektahan si VP Sara, nauunawaan namin 'yon. Pero kami, dahil sa mga nakita namin ginawa niya in the past, mga sinabi niya at mga questionabling paggamit niya ng pondo, ako po tapatan na gusto ko po siyang ma-impeach, no? And kapag hindi nila pinoprotektahan ng presidency ni PBBM, kung wala namang ginagawang masama si PBBM at nag-move yan, nag-proceed yung impeachment na yan, yung kitang-kita na wala namang valid na reason, magagalit din po ako sa kanila talaga, no?
So, patapusin natin ang Pangulo hanggang 2028. At kapag yung ka-impeach na dapat ma-impeach dahil may mga witnesses at meron po mga ebidensya, dapat po talagang ma-impeach, no? Kung hindi sasang-ayon sa mga Pilipino ang mga nanalong senador na ito, sino pa man yan, mapa-alyansa, kakamping, or PDP laban, kung hindi sasang-ayon sa kagustuhan at sa nakikita at interes ng mga Pilipino, tayo po yung magsama-samang bumatiko sa kanila at magsama-sama po tayong mga lampag, mga kababayan, kahit ano pang kulay, no? And kapag mali naman din yung ginagawa nila at hindi sila nakakatulong sa gobyerno, considering na hinalal natin sila, wag din po natin silang tantanan. Magalit tayo kapag meron silang ginagawang mali at kasalanan sa mga Pilipino. So, uulitin ko po, maraming salamat. Kahit dalawa lamang po yung nakapasok sa mga kakamping, maraming pong salamat. Nalulungkot po ako dahil yung binoto ko po, si Secretary Abelos, kinampanya ko pa yan, si Abby Binay, ay hindi po nakapasok. Sa totoo lang, mas gusto ko po sila sa top 12 kumpara po kay Camille Villar at saka po kay Senator Amy Marcos. Pero wala po tayong magagawa eh. Yun ang demokrasya. Wala tayong magagawa kundi irespeto, no? Sana ganoon din, irespeto din nila ang presidency ni PBBM hanggang 2028. Patapusin na nila, mabilis lang naman ang panahon, 3 taon na lang oh. At huwag na po sanang gumawa ng mga maiitim na balak, ang kulay itim dyan na nanalo, no? Huwag po sana kayong gumawa ng maiitim na balak na makaka-destabilize sa gobyerno at sa bansa natin. Magtulong-tulong po tayo. At isa pa po sa ikinalulungkot ko mga kababayan, yung mama na talagang nagpapakahirap, nagpapakapagod, masigasig na lumalaban sa mga mali na ginagawa po ni dating Pangulong Duterte at sa iba pang mga tiwali, no? Si Senator Antonio Trillanes ay nabigo pong manalo sa Caloocan. Sayang naman po, no? Parang hindi po natin na-appreciate yung effort ng mama. Tinataya po niya ang kanyang buhay, ang kanyang, siguro pati yung pamilya niya, no? Na lalagay sa alanganin. Pero mukhang hindi siya na-appreciate ng mga tao. Siguro dahil na rin sa mga kasinungalingan at fake news na ikinalat sa kanya noong nakaraang administrasyon. Iniisip ko nga siguro kung tumakbo siyang senador, baka nanalo pa siya eh, no? Kasi sigurado yung mga kakamping at saka mga loyalists susuportahan siya kasi nakita po yung effort ni Senator Trillanes. Nakita po natin yung effort ni Senator Trillanes sa pagtatanggol sa tama at sa interes at seguridad ng mga Pilipino, no? Nanghihinayang po ako kay Senator Trillanes, hindi siya nanalo. Grabe naman yung mga taga-Caloocan, parang ayaw nyo talaga ng pagbabago dyan, ano? Pero sa Naga, landslide po si Atty. Leni Robredo at sa Pasig, si Vico Soto pa rin. And yun nga po, ang malungkot si Senator Trillanes po. Di bale, Senator Trillanes, nakikita namin yung paglaban mo, yung prinsipyo mo, yung paninindigan mo sa tama. Bata ka pa naman, marami pang panahon, pwede ka ulit sumubok at susuportahan ka pa rin namin. At sana ma-realize na ng mga tao yung mga ginagawa mo ay para sa Pilipinas. Yung mga ginagawa mong paglaban sa katiwalian at mga tiwaling politiko para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino yan, no? Dadating ang panahon na ikaw naman ang mananalo. At pag dumating na yung panahon na yon, kasama mo kaming magsasaya sa panalong iyon, no? And then si Senator Laila de Lima, yung kanyang ML party list at akbayan ni Atty. Chel Jokno ay nanalo din po. Maraming po salamat mga kakamping at mga loyalists na bumoto sa kanila. Na-appreciate po namin. Magiging kampi po natin yung mga yan sa Kongreso. Sigurado po ako dyan mga kababayan. So sa ngayon, yan po yung resulta pero naniniwala po ako, yan na po yung magiging kalalabasan ng final result. Kasi strong na yun eh. Mahirapan na po yatang makapasok si Ben Tulfo kasi parang mahigit 1 milyon ang lamang po ni Senator Amy. Pero sa 2028 mga kababayan, nakita ko naman na marami tayong ginawang magandang desisyon ngayong 2025. Sana magtuloy-tuloy hanggang 2028. Sana hindi man natin maperpekto, sana mas marami tayong sama-samang magdidesisyon ng tama sa 2028 dahil mas mahalaga yon, presidential election. Ano po? So yan lamang po muna mga kababayan. Maraming pong salamat. Nakikita ko naman po na magiging maganda na po ang takbo ng ating bansa. Hanggat nandito tayo nagsasalita at nagbabantay. Hanggat tayo pumipili ng tama. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po ma-like ng ating video at makapag-komento kayo. At sana po makita-kita po ulit tayo sa susunod kong video. Salamat po.